puso ko. Love's Trial Run, Finding Forever. Kabanata 4. Tulad nito, nagsimula ang mga problema ng TNE Entertainment at ang assistant ni Miss Andrea Blanche ay hindi sinasadya ang nagsimula nito. Kung hindi mo kakayanin ang ganoong kaliit na bagay, ano pa ang magagawa mo? Hintayin natin kung paano kaparurusahan ni President Palliser. Si Miss Catherine ay hindi nabigla, ang kanyang ekspresyon ay isa sa hindi inaasahang katahimikan. Nagpalit siya ng damit at casual na umalis sa eksena. Paglabas pa lang niya sa gilid ng pinto, nakita niya ang sports car ni Mr. Alden Finn na nakaparada sa labas. Pasok. Si Miss Catherine ay masunaring sumakay sa kotse. Siya ay lubos na nagpapasalamat sa ginawa ni Alden Finn, salamat sa araw na ito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Alden habang siya ay nagpakawalan ng ngiti, akala mo ba papayag akong may mangbuli sa aking bagong kasal na asawa sa harap ng lahat? Sa totoo lang, hindi ako karapat-dapat sa iyong tulong. Sinadya kong pinahintulutan ang lahat na malaman kung sino talaga ako, humihingi ng paumanhin na paliwanag ni Miss Catherine. Tumingin ng diretso si Alden sa mga mata ng taong nakaupo sa tapat niya, alam ko. Yun nga lang, kung wala kang maisip na mas magandang paraan para mag-skema laban sa isang tao, dapat tinanong mo ako. Ang pagsasakripisyo ng sarili para makabawi sa isang tao, ay isang katangahang hakbang, hindi ba? Miss Catherine. Saan kita ihahatid? At your home. Di ba kasal na tayo ngayon? Sumagot si Catherine nang walang pag-aalinlangan. Dahil nagawa na niya ang desisyon, hindi na niya ito babawiin, ni pagsisihan. Sigurado ka. Hindi lang tayo kasal. Kundi ngayong gabi din ang gabi ng kasal natin. Namula si Miss Catherine, ngunit tumanggo siya bilang katiyakan, inihanda ko na ang aking sarili at lubos akong nagpapasalamat na hindi mo ibinunyag ang ating relasyon. Gayunpaman, mula ngayon, iginigiit kong manatiling neutral ka. Gusto kong umasa sa aking sarili para makuha kung ano ang nararapat sa akin. Hindi iginiit ni Alden Finn. Kung tutuusin, bihirang makakita ng babaeng hindi siya ginamit na tontungan para makinabang ang sarili. Nagpasya siyang maupo at panoorin si Miss Catherine na nagpapakita ng kanyang kakayahan. Umalis ang mag-asawa. Hindi nagtagal, nakatanggap si Miss Catherine ng tawag sa telepono mula sa kanyang manager, si Miss Lily Larson. Catherine, nakahanap na ako ng ebidensya ng pagbubuntis ni Miss Andrea Blanche. Ano ang gusto mong gawin ko dito? Gayun din, ang eksenang ginawa mo sa jewelry show ngayon ay naging viral. Kinundina ka ng mga tao sa buong internet. Lily Larson, payag ka bang manatili sa tabi ko? Bakit ka ba nagtatanong ng ganyang kalokohan? Bumulong si Miss Lily Larson, inaasahan mo bang magpapatuloy ako sa pagsunod sa mandarayang taong iyon? Then release the statement I asked you to prepare earlier. But be warned, by doing this, you will be going up against TNE Entertainment. Hindi ako natatakot. Excited na bulalas ni Lily. Dapat ay ginawa na natin ito ng maaga. Ihahanda ko ang ebidensya ngayon at ilalabas ito bago pa magkaroon ng pagkakataon si Daniel Palliser na tumugon. Ibinaba ni Miss Catherine ang tawag at bumalik ang kotse sa orihinal nitong kapayapaan. Sa kaibuturan, talagang kinakabahan si Miss Catherine. Ano ang palagay ni Daniel sa kanya? Ako. No need to explain. Ang usapan nyo ngayon lang, narinig ko na lahat. However, I have one question. Have you always been dishonest? Huminto ang sasakyan sa isang pulang ilaw at sinamantala ni Mr. Alden ang pagkakataong ito upang hawakan ang baba ni Miss Catherine, sinuri siya gamit ang kanyang malaagila na tingin. Tapat lang ako sa harap mo at nilalayon kong manatili itong ganito. Ibinunyag ni Miss Catherine ang kanyang katapatan. Dahil natatakot ako na baka hindi mo ako maintindihan at pag-isipan ako ng masama. Saglit na nagulat si Alden, bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, kung ako sa iyo, mas magiging extreme ako. Siguradong nahulaan na ni Alden Finn kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Catherine, Andrea at Daniel. Dahil sa kanyang reaksyon, nagkaroon si Miss Catherine ng pagpapahalaga sa kanyang bagong asawa. Nangako siya sa sarili, anuman ang mangyari, maaalala niya ang araw na ito at ang mga pangako niya kay Alden magpakailanman. Samantala, hindi makapaniwala si Mr. Daniel Palliser nang makatanggap siya ng balita tungkol sa pagkakalantad ni Catherine sa entablado.
Hindi lang iyon, sa sandaling iyon, nakatanggap din siya ng tawag sa telepono mula sa HF, na nag-abiso sa kanya ng kanilang balak na dalhin ang Changi Entertainment sa korte dahil sa paglabag sa kanilang kontrata. Sa isang iglap, nagkaroon ng gulo ang TNE Entertainment habang kumakalat ang mga tsismis sa buong internet na parang wildfire. Nakatuon si Miss Andrea Blanche sa recording ng performance ni Catherine sa entablado habang hinihila niya si Daniel palapit sa kanya, tingnan mo, gusto ni Catherine na makilala siya. Alam niya ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan niya at ako ay ang mga binti namin. Sinadya niya ito. Andrea, hindi ganoon si Catherine. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinalitan kanya, sa kaibuturan ni Daniel ay nagtiwala pa rin si Catherine. Kaya ang sinasabi mo ay mas pinagkakatiwalaan mo si Catherine. Huwag kang maging tanga Daniel. Ngayon nangyari na ang insidenteng ito, dapat may sisihin. Gusto mo ba talagang mawala ang kontratang ito? Gusto mo bang sabihin sa lahat na ikaw ang humiling kay Catherine na palitan ako kung ganoon nga, tiyak na mapapahamak tayo. Ano ang iminumungkahi mo? Dahil malapit na kayong magpakasal ni Catherine, hindi na siya magiging bahagi ng industriya. Para sa kapakanan ng TNE Entertainment, kailangan mong mag-anunsyo. Kailangan mong sabihin sa lahat na hindi mo alam ang buong pangyayaring ito at lahat ng bagay ay pagtatangka lamang ni Catherine na lumikha ng hype kaya siya pumunta sa likuran namin at nagpanggap na ako. Si Andrea Blanche ay ganap na nagsisisi kay Miss Catherine. I guess, under these circumstances, that is all we can do, tumango si Daniel bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa pinuno ng PR, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang katulong. Bilis, Presidente Palliser, tingnan ang mga headline ng balita sa entertainment. Ang manager ni Miss Catherine ay nagpahayag ng ilang malaking balita. Mabilis na nag-online si Mr. Daniel Palliser para hanapin ang mga headline. Sa kanyang hindi paniniwala, ang manager ni Catherine ay isang hakbang nasa unahan nila. Inihayag niya na pinilit ni Daniel Palliser si Miss Catherine Bowles na palitan si Miss Andrea Blanche ng maraming beses sa nakaraan ng mga larawan ng paghahambing ng dalawang modelo bilang patunay. Nagreklamo din siya na ang maliliit na kumpanya ay may posibilidad na mang-aapi ng mga tao at ibinunyag na si Miss Catherine ay nabuli sa loob ng maraming taon. Sa galit, mabilis na nakipag-ugnayan si Daniel Palliser sa manager ni Miss Catherine. Lily Larson, nababaliw ka na ba? Sa kabilang linya ng telepono, umalangaw-ngaw ang tawa ni Miss Lily. Mahina akong tugon niya, matagal ko nang gustong umalis sa masamang kumpanya mo. Daniel, tiyak na ito ang kagagawa ni Catherine. Mabilis, pagtakpan natin ito sa pamamagitan ng pag-post ng balita tungkol sa kanyang paglikha ng hype. Walang pag-aalinlangan, agad na nakipag-ugnayan si Daniel sa kanyang mga koneksyon sa media at tinanggal ang balita ni Lily Larson. Mabilis niyang pinalitan ito ng balitang inihanda niya kanina tungkol sa mga pagtatangka ni Miss Catherine na lumikha ng hype. Sa isang iglap, ang Miss Catherine, at TNE Entertainment, ang naging pinakamaraming hinanap na termino online na may magkahalong tugon. Walang nakakaalam sa relasyon ni na Miss Catherine Bowles at Mr. Alden Finn. Kaya, kumpara kay Catherine, walang sapat na matapang nasaktan si Daniel Palliser. Tiyak na natanggap ni Miss Catherine ang mas maikling dulo ng stick, na umaakit ng hindi kapani-paniwalang dami ng mga insulto online. Tulad ng iniisip ng lahat na ang mga talahan na yan ay lumiliko, ang terminong Catherine substitute ay biglang tumalon sa tuktok ng mga ranggo sa paghahanap. Ang mga resulta ng paghahanap ay humantong sa balitang inilabas ni Lily Larson kanina na nagpapakita na si Miss Catherine ang tunay na biktima. Siyempre, unang lumabas ang kwento ni Miss Larson at nakapagdesisyon na ang mga netizen. Higit sa lahat, ang katotohanan na pinalitan ni Miss Catherine si Miss Andrea Blanche ng maraming beses nang hindi nagdulot ng anumang gulo at patuloy na ginagamit ay naging mainit na paksa online. Ang online na komunidad ay sumang-ayon na si Miss Catherine talaga ang biktima. Sa hindi paniniwala, kinuha ni Mr. Daniel Palliser ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan sa kanyang PR, inutusan silang gumamit ng mas maraming pera para tanggalin ang balita ni Miss Catherine. Samantala, si Mr. Alden Finn ay nasa telepono kasama ang mga pangunahing pinagmumulan ng balita, kung ang balita tungkol kay Miss Catherine ay nawala sa mga rangkang sa paghahanap, pagkatapos ay maging handa para sa iyong mga kumpanya na magsara.
Hindi maaaring masaktan ng media ang Hairui Entertainment kahit na hindi nila naiintindihan kung bakit tinutulungan ni Hairui si Miss Catherine. Maging si Lily Larsen ay hindi maintindihan kung bakit naging maayos ang kanilang plano. Inaasahan niya noong una na tatagal ito ng ilang araw. Catherine, sabihin mo sa akin, sinusuportahan ka ba ng ibang kumpanya? Hindi, sagot ni Miss Catherine habang sinusulyapan niya ang lalaking katabi niya. However, there is indeed a person that has been assisting me behind the scenes. Pero, hindi ko pa ma-reveal kung sino iyon. Hahaha. Okay lang yan. Mamaya na natin pag-usapan. Ang isipin lang ang mukha ni Daniel Palliser na naguguluhan ay sapat na para masiyahan ako. Inakala ni Miss Lily na may tulong si Catherine mula sa kanyang pamilya. Wala siyang ideya na si Miss Catherine ay, sa katunayan, ay biglang naging asawa ng hari ng entertainment, Mr. Alden Finn. Sinusubukan mo bang gamitin ang pagkakataong ito para iwan si Tierney? Tanong ni Alden Finn habang matikas niyang hinihiwa ang steak sa harap niya. Hindi, papabayaan ko sila ng napakadali kung aalis ako ng ganoon kasimple. Sisirain ko sila mula sa kanilang kinaroroonan, paliwanag ni Miss Catherine. Dagdag pa, nagpasya na akong bumalik sa industriya ng pagmomodel. Sa kasamaang palad, ang kasikatan ko ay hindi na kasing husay ng dati. Kaya naman maaaring magamit si Tierney. Ganyan ka ngayon dahil galit ka. Paano kung isang araw hindi ka na nandidiri? Kung ano ang napagpasyahan ko, hindi ko pagsisisihan, pati na ang pagbabalik, tiyak na sinabi ni Miss Catherine kay Alden. Kapag umiibig, siya kaya niyang magmahal ng buong puso. Kapag napupuot, kaya niyang paghiwalayin ang ibang tao gamit ang kanyang mga kamay. Higit sa lahat, medyo desenteng matagal na ang lumipas mula nang lumabas ang balita tungkol sa pagkakalantad ni Miss Catherine Bowles sa entablado. Gayunpaman, si Daniel Palliser ay hindi pa nakatawag kahit isang tawag sa telepono para tingnan siya. Sa halip, naglabas siya ng balita na madaling makasire kay Miss Catherine. Walang paraan na hahayaan niyang saktan siya muli ni Daniel. Nanatiling tahimik si Alden, ngunit naiintriga na siya kay Miss Catherine. Si Miss Catherine ay hindi tanga, sa katunayan, siya ay napakatalino. Alam niyang wala siyang may tatago kay Mr. Alden Finn, kaya mabilis niyang isiniwalat ang lahat sa harap niya. Mabuti man o masama, walang pagpipigil ang tanging umiiral ay tiwala. I've asked my assistant to prepare a room in this hotel. Tonight, we will stay here. My home is no fun. Namula ang mga tenga ni Miss Catherine habang siya ay tumango, bahala ka. Samantala, si Daniel Palliser ay nasa lahat ng dako, sinusubukang makipagkasundo sa media at sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Kasabay ng balita ng pagbubuntis ni Miss Andrea Blanche, ang pag-iisip tungkol kay Miss Catherine ay hindi man lang sumagi sa kanyang isipan at hindi niya pinapansin kung nasaan siya ngayon. Pagkatapos ng isang romantikong hapunan, sumunod na mabuti si Miss Catherine sa likod ni Mr. Alden habang inaakay siya sa presidential suite. Nakapagtataka, ito ay hindi lamang anumang normal na presidential suite, ito ay talagang isang wedding suite. Sa ilalim ng ganoong pagmamadali na mga kondisyon, kahit papaano ay nagawa ni Alden na maghanda ng husto para sa kanya, hindi niya maiwasang madamay sa kanyang pagsasaalang-alang. Kung ito ay ibang tao, walang paraan na gagawin nila ang pareho. Ramdam ni Alden Finn ang kaba na nagmumula kay Miss Catherine. Tinanggal niya ang suot na suit jacket habang lumingon sa kanya at sinabing, maligo muna ako para magkaroon ka ng oras para makapagdesisyon. Kung hindi ka pa sigurado, we can delay our wedding night indefinitely. Nagpapasalamat si Miss Catherine sa kanyang pagiging maalalahanin habang pinagmamasdan siyang pumasok sa banyo. Pero, mag-asawa na sila, anong karapatan niya para pagbigyan siya ni Alden Finn para sa kanyang pagiging bata? Sa pag-iisip nito, binuksan ni Miss Catherine ang pinto at tinungo ang banyo. Napatingin si Alden Finn sa kanya nang may pagtataka habang inabot niya ito at niyakap siya sa isang mahigpit na yakap, hindi ako nagsisisi. Sigurado ka ba? Kapag naging akin ka na, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong magbago ang isip mo, pidgil ni Alden sa sarili. Ang kanyang malalim na sexy na boses ay sapat na upang tumama sa puso ng sinumang naglalagay sa kanila sa pagkataranta. Ako, ay sigurado na. Nang marinig ang kanyang tugon, pinakawalan ni Alden ang kanyang sarili.
Gamit ang isang kamay, hinawakan niya si Miss Catherine sa baywang at idiniin ang lobby nito sa lobby niya. Sa kabilang kamay niya, hinubad niya ang damit niya na basang-basa na ngayon. Ang isip ni Miss Catherine ay umiihip. Hindi pa niya naranasan ang halik na ganito, isang napakamahiwagang, nawalan siya ng kontrol. Nakatayo sa ilalim ng shower, tumangala si Miss Catherine kay Alden. Ganap na natulala, pinagmasdan niya ang gwapo nitong hitsura. Napansin niya ang maladyamante na nunal sa earlobe nito at ang mga mata nito na mapusok na nakatingin sa kanya, gustong lumunin siya ng buo. Gayunpaman, kahit na dumating ang oras upang gawin ang mga bagay ng higit pa, hindi siya nagmamadali. Sa halip, binalot siya nito ng tuwalya at dinala sa kanyang mga bisig palabas sa natatakpan ng talulot ng rosas na kama. Pagkatapos ay bumaba ang matangkad nitong katawan sa kanya, nakasuot na ito ng proteksyon. Gayunpaman, nang papasok na siya sa kanya, naramdaman niya ang isang sagabal. Napasigaw si Miss Catherine sa sakit. Mabilis na umatras si Alden habang binabalot siya ng kumot. Akala niya noong una, dahil nasa entertainment industry si Miss Catherine at nakipagrelasyon na siya kay Mr. Daniel Palliser, hindi siguro ito ang unang pagkakataon niya, ngunit ang pakiramdam na ngayon lang, sigurado siya, hindi siya kailanman nakikibahagi sa ganitong uri ng aktibidad before. Anong problema? Napansin ni Miss Catherine na huminto si Alden at hindi niya maiwasang iangat ang kanyang ulo para tanungin siya. Nakakaakit ang pamumula ng mukha niya. Sa susunod na lang tayo. Nagulat si Alden Finn, kasabay nito ay nakaramdam siya ng sama ng loob dahil sa hindi pagkakaintindihan ni Miss Catherine. Hindi ka ba kontento sa akin? Kung pinagpatuloy ko lang. Nasaktan ka sana. Isinuot ni Alden ang kanyang robe at bumalik sa kama, sinusubukang kontrolin ang kanyang mga pagnanasa. Ayaw niyang maging masamang karanasan ang unang pagkakataon ni Miss Catherine, bakit hindi mo sinabi sa akin na wala ka pang karanasan? Paano ko naman masasabi ang isang bagay na ganito? Tumugon si Miss Catherine habang nakayakap siya sa balikat ni Alden. Alam kong malalaman mo sa sarili mo. Anyway, ano yun kanina lang? Did we do it? Hindi alintana kung ginawa namin ito o hindi, ikaw na ngayon si Mrs. Finn. Hindi ka makakatakas. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo si Alden, binuhat si Miss Catherine at tinungo ang banyo, tingnan ko kung ikaw ay nasaktan. Tinitingnan ng nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi napigilan ni Miss Catherine na mapatawa, hindi ka katulad ng kung paano ka ipinapakita ng mundo sa labas. Paano mo naisip na magiging ako? Dahan daw ang inilagay ni Alden si Catherine sa bathtub at binuksan ng tubig. Isang pinunong may ganap na kontrol sa buhay at kamatayan ng kanyang mga entertainment. Isang taong walang pandaman ng tao. Sa ibang tao, ganyan talaga ako. Taos-pusong sinabi ni Mr. Alden Finn. Pero iba ka. Dahil asawa kita at sobrang tiwala mo sa akin. Ipapakita ko sa'yo ang tunay kong pagkatao. Gayunpaman, Catherine, kailangan kitang balaan. Para sa akin, ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Kung ipagkanulo mo ang tiwala ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Komportableng umupo si Miss Catherine, halos dumampi ang ilong niya kay Alden, nagkataon lang, ganoon din ako. Noong gabing iyon, ang kanilang pisikal na relasyon ay teknikal na umabot lamang sa kalahati. Ngunit, ang kanilang mga puso ay inilapit ng magkasama. Kinaumagahan, nagising si Miss Catherine sa nakakasilaw na liwanag ng araw na sumisikat sa bintana. Sa kanyang pagtataka, ang lugar sa tabi niya ay wala ng laman. Akala ni Miss Catherine ay nakaalis na si Alden Finn, ngunit mitiigang naghihintay siya sa kanya sa sala habang nagbabasa ng ilang mga dokumento. I prepared some new clothes in the bathroom for you. Aalis kami pagkatapos mong mag-freshen up. Masunaring tumango si Catherine habang lumingon siya sa banyo. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Daniel Palliser iyon. Awkward na tumingin si Miss Catherine kay Alden habang kaakit-akit niyang itinaas ang isang kilay at nagtanong, gusto mo bang kunin ko ito? Siyempre hindi tama ang timing. Alam ni Alden ang iniisip niya, kaya kinuha niya ang telepono at ibinigay sa kanya. Hindi tumabi si Miss Catherine para sagutin ang tawag, sa halip, kumpiyansa niyang pinindot ang answer button, sa harap mismo ni Alden Finn. Catherine, nasaan ka ngayon? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Love's Trial Run, Finding Forever.
Please don't forget to like and share to my YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta.